Kamusta na mga kameds? May ire-repair nga pala ako isang cellphone, Realme. So ang issue nito, baliko na yung frame niya. So papalitan ko siya ng bagong frame. So ang nagpagawa nga pala nito si paring Jordan Tag-Araw at ang asawa niyang si Irene. So shout out sa kanila. So yan, nililipat ko lang lahat ng parts doon sa kabilang frame papunta doon sa bagong frame. So tinanggal ko nga pala dyan yung power flex ng cellphone. So medyo mabusisi ang pagtanggal at pagkabit nito kasi yung mga ibang parts maliliit, kaya kailangan doble ingat. Katulad niyang power flex, kailangan ingatan na pagtanggal kasi baka mapunit. So mahirap na yan ni jumper, kailangan na ng microscope. So ayan, kinakabit ko na yung power flex niya. So ginamitan ko siya ng T7000. Sunod naman na tatanggalin ko yung volume flex naman niya para ililipat ko rin dun sa bagong frame. So ganun lang tatanggalin natin dahan-dahan. So wag din pepersahin para hindi mapunit yung flex. So yan, napakanipis lang yan. So nilagyan ko ulit ng unting T7000 para kumapit yung flex ng cellphone, hindi siya matanggal o malaglag. So yan, ay ikabit ko na. Sunod naman na ilalapat ko yung flex ng charging board papunta dun sa board ng cellphone. So yan, ikakabit ko na nga pala yung board ng cellphone. Ilalapat na natin yan sa bagong frame. So ang issue kasi nito, baliko na yung frame niya. So hindi na lumalapat yung LCD, nakaangat na. Kaya umorder ako ng bagong frame para palitan siya. So yan, ikakabit na natin yung connector ng antena. Importante yan na ikabit yan kasi pag hindi na ikabit yan, mawawalan ng signal yung cellphone. So dahan-dahan lang rin sa pagkabit niyan para hindi rin siya maputol. Tapos naman, ikakabit ko na yung connector ng flex ng charging. Sunod naman na ikakabit natin yung LCD. So nilinisan ko muna yung LCD kasi may mga lumang pandikit pa. Kailangan kasi magandang lapat niya para hindi rin siya magkaroon ng umbok. So ayan, ikakabit ko na rin yung connector ng LCD. So dahan-dahan lang pagkabit ng connector ng LCD para hindi rin masira yung FPC connector niya. So sunod naman natin ikakabit yung plastic cover ng battery. Tapos yung battery kakabit ko na rin, pati yung kanyang connector. So huli lagi kinakabit yan para iwas short din o ground. So sunod naman natin na ikakabit yung cover ng board ng cellphone. So yan, dahan-dahan lang rin natin na ilalapat siya. So bagya lang ang pagdiin dyan para hindi rin siya mapuwersa. So ayan, paikot lang na ididiin para yung lock niya kumapit. So ayan, inopen ko na rin yung cellphone kung nag-work ba, kung okay ba, walang diferensya. So yan, double check ko muna. So may password siya. So binigay naman yung password. So yan, na-open na. So yan, okay naman, wala namang problema yung touch niya, goods pa rin. So ibabalik ko na lahat ng tornilyo. Lahat ng tinanggal natin kailangan ibalik natin. So dahan-dahan lang rin ang pagkabit ng tornilyo, baka ma-lost thread pag winersa. So yan, sunod naman natin na gagawin, na lalagyan ko na siya ng pandikit na T7000 yung paligid ng frame. So dyan tayo maglalagay sa may frame, hindi dun sa may LCD. Kasi pag doon ka naglagay sa may LCD, may tendency na pumasok yung pandikit dun sa loob ng LCD at magkakaroon siya ng diferensya. So wag rin palang kakalimutan na ikabit yung earpiece doon sa may taas malapit sa camera, kasi yan ang nagpo-protect sa kanya, cover niya doon sa camera para hindi rin siya lumabo. Kasi pag walang cover yan, lalabo yan katagalan, mapapasukan ng alikabok.
So lalagyan na natin siya ng pandikit para ma-fix na yung LCD. So ginamit ko nga lang pala dyan na masking tape, kasi yan ang marami sa akin ngayon, masking tape.